Mahigit 50 deboto ang nawala ng malay habang nasa gitna ng mga tao sa traslasyon hanggang kaninang alas 2 ng hapon, Enero 9. Karamihan sa naging sanhi ay pagkahimatay at pagkasugat ng ilang deboto ayon sa mga marshal at rescue group. Kabilang narito ang isang lalaki na nahulugan ng imahe ng Santo Niño mula sa ikatlong palapag ng gusali na tumama sa ulo ng biktima at nagtamo ng bahagyang sugat. Maaring sa sobrang excitement ng debotong nasa ikatlong palapag, di sinasadyang nabitiwan niya ang hawak-hawak na imahe at bumulusok pa ibaba sa mga deboto habang dumaraan ang andas ng Poong Jesus Nazareno sa kanto ng Palangka Street at Quezon Avenue. Ligtas naman ang nasabing lalaki. Ayaw mo na. 10 pilyo to mga harito. Ano nangyari, kuya? Isan. Ano nangyari? Nabaksakan ng ano. Ay, ito nabaksakan. Yan. Hoy, ano lumabas yan? Simpi na. Kaya tatawa-tawa lang to eh. Yan, nasa timer nga. Sala. Anong tumama? Anong tumama sa ano? Sino po siya? Ikaw tinamaan ka? Nakapot ako. Paano nangyari? Paano nangyari, kuya? Ito naman, bumagsak eh. Tapos dumataan ko, nakatayo ka lang. Tanggol. Bakit ka natamaan? Ate, dito ka ate. Ayun dalawa. Ay, pa si ate, tinamaan tayo. Bumagsak saan galing? Ay, sa taas. Ah, ito. Ay, dalawa siya tinamaan. Ano dalawa? Ito yung tumama sa kanya. Ito, tayo. Tayo mo si ate. Samantala, pasasalamat ang sadya ng ilang deboto sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Karamihan ng mga dumadalo ay himala ang daing, himala para makaahon mula sa matinding kahirapan, himala para mapagaling ang kaanak na may sakit, himala para marisolusyonan ang kung ano-anong problemang kinakaharap ngayon sa buhay. Narito ang kanilang kwento ng panata. Ano po ang mga personal na karanasan mo bilang deboto ng Poong Jesus Nazareno? Personal na karanasan ko. Ngayon kasi talagang sinasa puso ko kasi talaga yung Kaya matagal lang natigil yung prosesyon. Talagang ngayon na lang ulit talaga na Pero patuloy pa rin sa Poong Jesus Nazareno talaga. Kahit nung pandemic, talagang nakasubaybay tayo taon-taon. Mapapiesta man, mapamahal na araw. Lagi tayo nakasubaybay dyan. Ilan taong ka na po bang di-devotion at paano nagsimula, sir? 14 anyos ako eh. Ngayon, 28 na ako eh. Bali ilang taon na rin. Simula to sa mga magulang ko talaga. Bata pa lang ako talagang deboto na sila ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Saka yun, hanggang sa napasa. Yung sinundan ko na lang yung nila. Hanggang ito na ako ngayon. Tuloy-tuloy pa rin. Pagka po nandito po kasi kami, masarap sa pakiramdam na kahit po hindi namin siya mahawakan, matanaw lang po namin siya, sapat na po sa amin. Okay. Ilang taon po kayo nagdi-devotion at paano nagsimula? Ano pa lang po, dalaga pa lang po ako, nagano po kami sa Nazareno. Tapos po, lalo po ako naging masigasing magano. Yung sa anak ko po na may sakit sa puso at sa kapatid ko, pinanata ko po talaga dito. Na yun naman po, may patunay naman po na totoo po talaga lahat. Kasi yung anak ko po, may po siya ng sakit sa puso. Ina naman po yun, ng bata pa lang po siya, hindi siya pwede mag-asawa, hindi pwede magkaanak. Pero po sa awa naman po ng Diyos, ngayon po 2 na anak niya. Basta ako, naumpisan akong mag-deboto sa mahal na Poong Jesus Nazareno noong 2022 o 2020 ba yun? Kasi namatay yung anak ko. Pero ngayon, may nangyari sa pamilya namin. Basta hinihiling ko lang sa Panginoon na gabayan kami araw-araw.
iligtas kami sa kapahamakan, gano'n.